Nagkainitan sa Senado sa gitna ng budget deliberation ng National Irrigation Administration o NIA. Ito ay matapos ilantad ni Senador Raffy Tulfo ang issue ng umano'y substandard irrigation project sa Bulacan. Narito ang agenda report ni Hannah T. I'll give you a challenge. Pupunta tayo, staff mo. Pag napatunayan na patsi-patsi lang ginawa, someone has to resign. Are you willing to resign? Challenge taken. Yes, sir. Good. Nagkahamunan sina Senador Raffy Tulfo at ang NIA o National Irrigation Administration sa isang tila palyadong repair sa isang irrigation project. Hinimo kasi ni Tulfo na i-inspect nila ang mismong site ng proyekto na Bulo Small River Irrigation Project sa Barangay Kalawakan, Doña Remedios, Trinidad sa San Miguel, Bulacan. Minonitor daw ng team ni Tulfo mula pa 2023 ang nasabing proyekto. Nasira raw kasi ito sa kasagsagan ng Bagyong Karding, pero sa kabila ng repair na nasa higit kumulang 50 million, may mga crack, butas at hindi makontrol na tagas ng tubig na para sana sa irigasyon. September ngayong taon, huling bumisita ang team ni Tulfo, pero sabi ng NIA, nakapaglagay na raw ng steel casement para ma-repair ito. Para masabing kumpleto ang isang irrigation project, nagsa-site inspection daw ang NIA rito at dapat may acceptance letter mula sa beneficiaries o farmers doon na pipirmahan nila. May mga ganitong dokumento raw ang NIA pagdating sa nasabing proyekto, kaya tinanggap ni NIA Administrator Eddie Guillen ang hamon ni Tulfo. He vouches for the integrity of the repairs undertaken as accepted by the Irrigators Association as well. And we'll do it next week, Mr. President. Next week? Yes, sir. Challenge accepted. Very good. Thank you. Base sa report ng NIA, sometime 2015 nagsimula ang project at natapos noong 2022. Isang taon makalipas, nasira agad ito ng mga nagdaang bagyo. Ibig sabihin, super, mega, substandard yung ginamit na materyales. Nakita niyo naman doon kanina sa video. Huwag na tayo maglokohan pa. Ang responsable umano sa nasabing repair ang RA Pahati Construction. Isa ito sa mga ipinasabpina na rin ng Senate Blue Ribbon Committee para pagpaliwanagin tungkol sa bilyones nitong flood control projects. Sabi ni Nooy Blue Ribbon Chair Rodante Marcoleta, isa ang kumpanyang ito sa dapat busisiin kaugnay ng ghost projects. Mula 2022 hanggang 2025, nasa higit kumulang 1.4 billion ang DPWH flood control projects na nakuha nito. Una na ring nadawit si Davao de Oro 2nd District Representative Jong Ceniza sa nasabing kumpanya. Naging authorized managing officer kasi siya nito. At ayon sa ilang report, incorporator sila doon ng kanyang asawang si Jella Pahati at nanalo ito ng milyones na contracts sa iba't ibang probinsya. Kabilang ang sa Davao Region mismo, kaya't lumitaw ang mga issue tungkol sa tila posibleng conflict of interest. Pero ani Ceniza noon, old issues na raw ang mga ito na pinaratang sa kanya sa huling election season. Ipinanawagan naman ni Tulfo na dapat may independent experts na kayang mag-inspect sa mga proyekto ng NIA para mapigilan na ang substandard o maanumalyang irrigation projects ng ahensya. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel.